Nagising ako sa sinag ng araw na tumatawa sa mukha ko. At kinapa ko sa tabi ko si Ma'am Chelo. Pero wala siya. Babe? Tawag ko sa kanya. Pero wala siya sa kwarto. Kaya naman naisipan ko ng bumangon at bumaba. Babe? Tawag ko uli sa kanya. I'm in here! Pinuntahan ko kaagad kung saan nanggagaling ang boses niya. At nakita ko na naka-sweatpants to at mahabang shirt. Nakapaalang to nagluluto sa kusina. Good morning! Bati niya sa akin. Naniyakap ko naman siya sa likuran at hinalikan sa leeg. Good morning, beautiful. You're sleeping like a log, boy. Sabi niya na natawa ko. Pagod eh. Nakatulog ka ba ng maayos? Yup. Sagot niya na sinubukan pa ako ng pagkain. Go sit down. Breakfast will be served. Kaya naman naupo na ako at naghintay na sa kanya. Kumain na kami ng agahan at naglalambingan pa kami habang nagsusubuan ng pagkain na hindi pa ako nakontento. Hinila ko pa siya para kumandong sa akin. Oh. Dinig ko sa kanya nang maupo siya sa kandungan ko dahil naramdaman niya ang aking ibaba. Gising na pala. Mahining sabi niya sa akin. Nabitin daw kagabi. Nanatawa naman siya at umayos ng upo sa ibabaw ko. Sabay kiskis ng kanyang harapan. Ayan, satisfied na ba? Mahining sabi niya habang nakatingin siya sa mga mata ko. Kulang pa raw eh. Bulong ko na nag-iba na rin ang kanyang paghinga at inulit niya. Yan. Kulang pa rin daw. Kulang pa? Ano bang gusto niya? More pa daw. Sagot ko na inalikan ko na siya sa labi. At gumanti naman siya. Napapakagat pa siya ng marahan sa labi ko. Ganyan ba? Oo. Pero more pa daw. Sige. Gawin niya lang ang gusto niya para masatisfy siya. Mabilis nitong sagot. Kaya tinulak ko ang mga plato sa gilid na nahulog pa ang baso at nabasag to. Pero baliwala lang sa amin yun. At hiniga ko na siya sa ibabaw ng mesa. Agad kong hinila pababa ang sweatpants niya, pati na ang kanyang pang-ibaba. Sinisid ko to. Habang napapatiling na lang si Chelo sa aking ginagawa. Tumingin siya sa akin at tinignan ko rin siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa. Init na ako sa alindog ni Chelo. Kaya naman sinimulan ko lang dapat simulan. Napapakagat labi na lang ang babaeng minamahal ko habang kinakaldagan ko siya. Kahit umaga pa lang, sobrang init na ng mga tagpo. At ilang sandali pa, sabay na namin naabot ang sukdulan. Nakakandong pa rin to at marahan na yumakap. Nagkatinginan kami at dahan-dahan nagtagpo ang aming mga labi. Pagkatapos ay bigla itong napatingin sa mesa. Shucks.
Sabi niya na natawa na lang ako. I'm sorry sa baso. Don't worry. At muli kami naghahalikan. Hinimas ko ang likod niya papuntang ibaba. This is one hell of a breakfast. Mahinang sabi ko sa kanya. Ano? Satisfied na ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Kunyari akong nag-isip-isip. Nakinagat naman niya ako sa leeg. Aray, hindi pa daw eh. Sagot ko na sinampal niya ako ng mahina at muling yumakap sa akin. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Happy Mansari. Happy Mansari too, babe. Balik ko sa kanya at hinalikan ko siya. Saka ako umatras at binuhat siya paakyat sa taas ng kwarto. At pumasok kami sa banyo para maligo. Nakaisang round pa kami rito. At nung matapos na kaming maligo, nakaisa ulit kami. Natawa siya dahil sobrang init ko raw. Ikaw nga din eh. Sabi ko sa kanya habang nakahiga kami. Ikaw kasi. At hinalikan niya ako sa pisngi. I love you, babe. I love you too. Sagot niya. Tumingin ako sa bintana. Mataas na pala ang araw. Let's go out! Anin niya, tumupo siya sa ibabaw ko at tumingin din sa bintana. Are you sure? Nakangiting tanong ko sa kanya dahil umusog siyang konti pababa. One more, then we'll go. Sabi niya na natawa na lang ako. Nang matapos na kami, nag-drive kami papuntang Burnham Park. Naglakad-lakad kami roon at nag-boat ride pa kami. Wow, ang sweet naman ng babe ko. Sabi niya nung nag-paddle ako habang nakapayong siyang nakaharap sa akin. Unang date namin to at ang sarap ng feelings na libre niyong ilabas ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Na pwede kayong magkahawak kamay at maglakad sa daan na hindi kayo natatakot na baka may makakilala sa inyo o may makahuli sa relasyon niyong dalawa. Having fun? Tanong ko nung nag-drive kami papuntang katedral. Yup. Sagot niya na sinubuan ako ng strawberry. At pagkatapos namin magsimba, pumunta kami sa SM City. Doon kami nag-late lunch. Naglakad-lakad kami sa mga boutique habang umiinom siya ng kape na nabili namin sa Starbucks. Babe, favorite mo? Turo niya sa mannequin na naka-pink shirt at pink sweatpants. Babe naman. Pumasok kami sa isang boutique at tumitingin siya sa mga damit na naka-display. Nang biglang tumunog ang phone ko. May nag-text sa akin. Boo! Yun lang ang nakasulat sa message na galing to sa isang unknown number. Tumingin ako kay Ma'am Shelo na busy sa katitingin sa mga damit sa isang rack. Kaya lumuyo ako ng kaunti at nireplyan ko to. Sino ka? At nilagay ko lang sa vibrate ang phone ko at binalik ko na to sa aking bulsa. Saka ko binalikan si Ma'am Shelo. How about this, babe? At pinakita niya sa akin ang isang damit.
Wow, try mo. Tingnan natin. Natutuwa pa siyang pumasok sa loob ng fitting room. Habang ako naman, muli kong tinignan ang phone ko. Dahil muling nag-vibrate to. I am watching you. Sabi nito sa text niya. Kaya naman tumingin ako sa paligid at sa mga taong lumalabas. Pati na rin mga pumapasok sa loob ng butik at yung mga nasa labas. Sino ka ba? At agad naman to nag-reply. Your friend. Putik. Nasabi ko sa aking sarili. Dali-dali akong lumabas ng butik. Tumingin sa paligid. At nag-reply ako ng, hayop ka? Kung sino ka man, pag nahuli kita patay ka sa akin. At wala pang ilang segundo ay nag-reply na agad to. Relax ka lang. Makikilala mo rin ako. Basta nandito lang ako at nagmamasid sa'yo. Sino ka ba? Reply ko na naka-all caps pa. Makikilala mo rin ako pagdating ng oras. Pasok ka na sa loob. Palabas ng girlfriend mo. Reply niya na napatingin ako sa loob. Lumabas na nga si Ma'am Chelo at hinahanap ako. Shit, nandito lang siya sa paligid. Bulong ko sa aking sarili. Napatingin pa ako saglit sa paligid. Hindi ko alam kung kanino sa mga taong nakikita kong hawak ang phone nila ang nagsend sa akin ng message. Wala akong namumukaan. Babe! Tawag ni Chelo sa akin. Nandiyan na! Sagot ko at pumasok na ako sa loob. Saan ka ba nagpunta? Ay sorry, may tinignan lang ako sa labas. At nagbayad na kami at lumabas ng butik. Pero binabantayan ko mga taong nakakasalubong namin. Pati na rin namang nasa paligid. Is there something wrong, babe? Tanong niya na nakayakap ang isang kamay niya sa bewang ko. Wala. Tumitingin-tingin lang ako sa mga nakadisplay. Come on, let's go home. That's a good idea. Sabi ko sa kanya. Dahil mag-alas 5 na ng hapon at malapit na rin magdilim. Sumakay na kami sa kotse at lumabas ng parking lot. Babe, daan muna tayo kay Manang Letty. May ibibigay lang ako. Sige, ituro mo lang sa akin ang daan. Tumitingin ako sa likuran namin. Baka kasi meron ng sumusunod. Pero wala naman ako napapansin sa likuran namin. O anumang kotse na sumusunod sa amin. Ilang minuto lang dumating na kami kina Aling Letty, Mang Dado. Nagpasalamat sila sa ibinigay ni Ma'am Chelo. At mag-alas 6 na ng gabi nang umuwi kami ng bahay nila. Tinulungan ko siya maghanda ng hapunan namin. Babe, naiwan mo yung binili kong wine sa kotse. Teka, kunin ko. Lumabas ako at pumunta sa kotse. Nang bigla ako napahinto. Dahil sa nakita kong papel na nakadikit sa windshield. Tumingin ako sa paligid bago ko to kinuha. Saka pumasok sa loob ng kotse. At binasang nakasulat sa papel. I am watching you. Kinakabahan na ako. Sobrang secluded ang lugar at malayo ang mga bahay.
Kung gusto niya kaming patayin, siguro ito ng pagkakataon niya. Dahil walang ibang makakaalam. Kahit sumigaw ka pa ng sumigaw, wala makakarinig sa'yo dahil sobrang layo ng kapitbahay. Hindi na to biro. Panik ko sa aking sarili. At nagulat ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Enjoying the night? Sabi nito sa text. Sino ka bang hayop ka? Lubayan mo na kami. You should have come and joined the party. Hayop ka, Karen? Layuan mo na ako. Reply ko sa kanya na nagsend ulit to ng text sa akin. Watch. At nakita ko na may kasama tong attachment. Takte. Yun na lang ang nasabi ko nang makita ko ang larawan na pinadala niya. Kaya agad ko tong tinawagan. Bakit? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag hindi ka pumunta, may mangyayari. Tumawa lang siya ng tumawa at naririnig ko ang malakas na music na may halong sumisigaw at umiiyak sa background niya. Karen! Karen! Sabi ko sa'yo, Ken, iba ako magalit. Sabay baba nito ng phone. Hello? Hello? Karen? Karina? Hindi niya na sinagot yung phone o tinawagan ko ulit siya. Babe, nasan ka na? Naririnig kong tawag ni Ma'am Chelo sa loob. Patay. Anong gagawin ko? Kinakabahan ako at natatakot sa panganib na naghihintay sa amin sa Maynila. Isa pa dito sa taong nasa paligid namin. What's wrong? Tanong niya nung pumasok na ako sa loob. Natinignan ko lang siya at tumitingin ako sa bintana. Babe, what's wrong? Nag-aalala na sa akin ang babaeng minamahal ko. Chelo, may sasabihin ako sa'yo. Nakita ko naguguluhan siya, kaya hinawakan ko ang kanyang kamay at pinaupo siya. I lied to you. Paunang sabi ko sa kanya. I lied to you. Paunang sabi ko sa kanya. Nabinantayan ko ang kanyang mga kamay. Sa loob kasi ng isang buwan na nakasama ko sa labas ng trabaho at sa pribadong lugar si Ma'am Chelo. Ang mga kamay niyang yan ang dahilan sa mga pasa at sakit na naranasan ng katawan ko. Nakatutok lang siya sa akin at hinayaan ako magsalita. Bago pa lang tayo, alam mo na yung tayo. Meron kasing Say it straight! Sigaw niya sa akin kaya nagulat ako at napatras na kaunti. Nainawakan niya ako sa balikat at hinila papalapit sa kanya. Now tell me, what's wrong with you? What lie are you talking about? Mahinahon niyang sabi, pero kinabahan pa rin ako. Hindi ikaw yung una ko. Meron akong nauna bago tayo. Nakita ko na nag-ibang timpla ng kanyang muka. Matagal ko na siyang kaibigan. Parang ate lang ang tingin ko sa kanya dahil mas matanda pa siya sa akin.
Minsan natutulog ako sa apartment niya, pero kasama ko ang uncle ko. Kasi ang totoo niyan, kabit siya ng uncle ko. Kwento ko sa kanya. Nakilala ko siya sa tiyuhin ko. Ang siste kasi, ako yung tagadala ng kung anong ibibigay ng uncle ko sa kanya. Bale ako yung naging tulay nila. At ako din ang naging dahilan ng uncle ko para magkita sila. Dahil ako ang alibay nito sa kanyang asawa. Habang kinukwento ko mga ngayon, napansin ko na kalmado lang siya nakatingin sa akin. Tapos, may kababata kasi ako na umalis papuntang Amerika. At bago siya umalis, gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Pero hindi ko naman inaasahan yun kasi nga kinakapatid ko siya. At isa pa, wala naman kung anong sexual ang namamagitan sa amin. Maliban lang nung mga ilang araw bago siya lumipad papuntang States. Napabugnot ang kanyang mukha. Hindi kami umabot sa puntong katulad sa atin. Kasi nung gagawin na sana namin yun, nagkaroon siya ng buwanang bisita. Sabi ko na nakita kong tumaas ang isa niyang kilay. Kaya hindi kami natuloy. So you mean to say, you guys didn't actually do it? Oh, sariwa pa ako nung gabing yun. Sabi ko sa kanya na tumaas na pareho ang kanyang dalawang kilay. Parang natatawa pa siya sa kinuwento ko. Pero iba dun sa kabit ng uncle ko. Patuloy ko rito. Dahil may nangyari talaga sa amin. At nakita ko na bumaba ang kanyang kilay. Parang galit siya na nakatingin sa akin. Tell me honestly, Kenneth. Ano? May nangyayari pa rin ba sa inyo habang tayo? Ano kasi, babe? Answer me! May nangyayari pa ba sa inyo habang tayo? Nabayoko na lang ako. At napapikit sabay sagot ng oo. At bigla niya akong dinibdiban. Kaya napatumba ako sa sahig. Pero nagmamadali naman akong tumayo. Dahil nakita ko siyang tumayo sa kanyang upuan. At sa bilis ng galaw niya, nung patayo na ako, bigla na lang siyang tumalon at sumalubong sa akin. Ang maputing kamao niya tumama sa kaliwang mata ko. Kaya muli akong napabagsak. At sa lakas ng suntok niya, tumalbog ang mukha ko sa sahig. Stupid! Sigaw niya sa akin na tinadyakan pa ako sa gilid. Kaya nabayoko ko sa sakit. At napahawak sa mata ko dahil sa sobrang sakit. I despise cheaters! Sabay patid ulit sa gilid ko. Please, makinig ka muna. Pagmamakaawa ko sa kanya, nahinawakan ako sa braso. At siguro, dahil sa galit niya, naiangat niya ako. At napatayo niya ako para lang suntukin. At nung napaatras ako, binigyan ako ng roundhouse kick na napatalsik ako at bumagsak malapit sa aparador sa sala. Napayakap na lang ako sa katawan ko dahil sa sobrang sakit. At hindi pa siya doon natapos. Hinila niya ako sa paa papunta sa kusina.
Nalaking takot ko kung anong gagawin niya sa akin. Kaya pinilit kong hinugot ang paa ko sa kamay niya na napaabante siya palapit sa akin. Kaya sinuntok ko siya na hindi niya inaasahan. At napabitaw siya sa paa ko nang tumama ang kamao ko sa noo niya. Are you serious? Galit niyang sigaw sa akin. Kaya gumapang ako agad palayo sa kanya at tumayo malapit sa may TV. Saka ko tinaas ang kamay ko na para patigilin siya dahil nakita ko na atake na naman to. Makinig ka muna. Please lang. Sigaw ko sa kanya. Na nabigla siya kaya napahinto to sa kinatatayuan niya. Nangyari to dahil mahina ako. Bumigay ako sa kamunduang matagal ko nang gustong mangyari ni Karen. Karen? Oo, si Karen. Bumigay ako kay Karen nang walang nangyari sa amin ni Emma. Pero hindi ko inaasahan na mangyari yun. Nandun pa rin kasi ang init ko. Kaya gustong gusto kong gawin yun. Inaamin ko. Gustong gusto ko kaya ako nagawa yun. Naiiyak kong sabi sa kanya. Pero nung nangyari sa atin, hindi ko din inaasahan na mangyari yun. Hindi. Kung alam ko lang Chelo na may tayo, hindi ko gagawin ng mga yun. Kaya kung gusto mong bugbugin ako dahil sa ginawa ko, pagbibigyan kita. Hindi ako lalaban. Hindi ako magtatago. Hindi ako tatakas. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa akin para mabayaran ko ang pananakit na nagawa ko sa'yo. Pero hindi mo na ngayon. Kailangan ako ng uncle ko. Nakita ko na napaluha na rin siya. At maya-maya tumingin siya sa akin. At umahagulgol na to. Pinahiran ko ang luha ko. At napakapit sa kaluwang braso ko dahil sa sakit. Ang totoo niyan, delikado tayo dito. Dahil may taong nagmamasid sa atin. Mula kanina nung nasa mall tayo. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Na nawala ang galit niya. Tingnan mo ang cellphone ko. May pinadalang picture si Karen sa akin. At nakita kong tinali niya ang uncle ko at binugbog niya to. Naiiyak kong sabi sa kanya. Kailangan ako ng uncle ko. Dahil ako ang kailangan ni Karen. Kung papatayin mo ko ngayon, hindi lang isang buhay ang mawawala. Pati na rin ang buhay ng mga taong nasa larawang pinadala ni Karen sa phone ko. Tinignan niya ang phone ko sa mesa. Kinuha niya to sabay tiningnan. Nakita ko nagulat siya sa kanyang nakita at napatakip sa kanyang bibig. Oh my God! Mahinang sabi niya tumingin sa akin. Hindi ka ba nagtaka bakit hindi na pumapasok si Lisa ng ilang araw? Pati na rin si Diane hindi na pumasok ng Biyernes? Yan ang dahilan. Nakikita ko ang galit sa kanyang mukha. Alam kong nakita niya ng litrato namin ni Diane nung may nangyari sa amin.
Pati na rin yung sa aming tatlo ni Lisa. Kaya binato niya sa akin ang telepono ko. Cheaters! Cheaters! Sigaw niya na tumakbo siya papunta sa akin. Kaya pumikit na lang ako. At inisip ko na, Ito na ang katapusan ko. Nang biglang may hangin na tumama sa mukha ko. At nung idilat ko ang aking mga mata, nakita kong kamao niya na ilang inches na lang sa mukha ko. Umiiyak siya sa sobrang galit. Wala akong excuse na nagawa ko. Mapatawad mo man ako o hindi. Chelo, ikaw at ikaw lang babaeng minahal ko. Ikaw lang. Inalis niya ang kamao sa mukha ko at napaupo sa sofa, saka umagulgol ng iyak. Naiyak na rin ako at napaupo sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ako at lumapit sa kanya. Nakayuko pa rin to at umiiyak. Gaya ng sabi ko kanina, delikado tayo dito dahil may taong nagmamasid sa atin. Tumingin to sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Please. Please, Chelo. Kahit ngayon lang maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Natumayo siya kaya napaatras ako. Idiot! At pumunta siya ng kusina at pinatay ang stove. Pinasok sa loob ng ref ang nilabas niya mga gulay at karne at naghugas ng kamay. Let's pack up. At umakit siya sa taas. Kaya agad-agad akong sumunod sa kanya. Pinasok ko ang mga bag niya sa loob ng kotse habang nagmamasid ako sa paligid. Dahil baka nasa paligid lang yung taong nag-text sa akin kanina. Tinawagan ni Ma'am Chelo si Manang Letty para ipaalam sa kanya na babalik na kami ng Maynila. Gusto ko sa bahay ka namin muna ngayong gabi. No. Mas safe ako sa kondo ko. Please. Ngayong gabi lang. I said no. Nasinuntok pa ang braso ko. Kaya biglang napaliko yung kotse. At muntik pa kami mabangga sa puno. Nagdadrive ako! Sigaw ko sa kanya na napatingin lang siya sa akin. Please. Dagdag ko pa. Umayos siya ng upo sa upuan niya at tumingin sa akin. Gusto ko hanggat hindi ko to mahanapan ng solusyon. Sigaw ko dahil nagalit na ako sa kanya. Gusto kong nandun ka kasi may tanod akong papa na magbabantay sa'yo. Hindi sa kondo mo na ikaw lang mag-isa. Bakit tinataasan mo ako ng boses? Ha? Sino ka ba? Balik niya sa akin. Ako lang naman ang taong mahal ka at handang ibuwis ang buhay para sumaya ka. You cheated on me. And you claim that you love me? Stupid! Nag-aaway kami habang pauwi kami ng Maynila. Sigawan nakita ko nagpipigil tong suntukin ako. Dahil baka mabangga kami sa mga kotseng kasabay namin sa highway. Liz! Please lang, tumahimik ka. Tatawagan ko ang papa ko. At nagdial ako sa phone. O Ken,
Napatawag ka, anak. Nilagay ko siya sa speaker dahil hindi ko dala ang earphone ko. Pa, may problema. Pinadala ko sa kanya ang pinadala ni Karen sa akin. Nabigla siya na tahimik sandali. Kasama mo ba si Ma'am Chelo? Oo, pauwi na kami dyan pa. Si Uncle dyan. Pinutol niyang sasabihin ko. Alam ko, anak. Mag-usap tayo pagdating niyo rito sa bahay. Dalhin mo na dito si Ma'am Chelo. At tatawag ako sa barangay hall para maglagay ng 3 tanod para magbantay rito. Tatawagan ko na rin si paring Fredo. Pa, wag mo na munang tawagan si Ninong. Bakit? Hindi na to biro, Ken. Alam ko pa. Baka kasi mapakiusapan ko pa si Karen at maayos ang lahat ng to. Sabi ko nakita ko napatingin sa akin si Ma'am Chelo. Mag-usap na lang tayo pagdating nyo rito. Mag-ingat kayo sa biyahe. Sige pa, kita tayo mamaya dyan. At pinindot ko na ang end call. Tahimik lang ako ang nagdadrive. Habang may kinukuha naman sa loob ng bag niya si Ma'am Chelo. At nilagay niya sa harapan niya ang kanyang bag nung nakuha niya na ang kanyang hinahanap rito. Anong plano mo? Na nakatingin lang siya sa harap. Nag-iisip ako. Don't even think about dying, Kenneth. Napatingin ako sa kanya at nakatingin na rin siya sa akin. I'm not planning to. Remember, you promised me. Sabi niya na napatingin ako sa kanya. Ako ang papatay sa'yo. At nakita ko na naman ang mukha niyang galit na galit. I always keep my promise. Sagot ko sa kanya. Bumusina ako para ipaalam kina Papa na nasa labas na kami. Ken! Tawag si Papa ko. At lumabas na kami ni Ma'am Chelo. At pumasok na kami sa gate. Okay lang ba kay... Oh, ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong ng Papa ko. Nung nakita ko na may black eye sa kaliwang mata. At may pasa sa braso ko. Na nagkatinginan na lang kami ni Ma'am Chelo. Mahabang kwento pa. Hindi, Ken. Ano ba tong gulong pinasok mo, anak? Nakita ko naman na tumakbo palabas ng bahay si Mama. At naiiyak siyang humarap sa akin. Diyos ko, Kenneth. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Ma. Wala to. Anong wala? Parang binugbog ka ng 3 tao. Ano ba yan, anak? Naiiyak na sabi ng Mama ko. Na napatingin na lang ako kay Ma'am Chelo. At maniwala kayo sa hindi. Nakita ko na napangiti siya. Wala nga to, Ma. Aida. Ako nang bahala rito. Asikasuhin mo na lang si Ma'am Chelo sa loob. Iha, okay ka lang ba? Okay lang po ako, tita. Doon muna kayo sa bahay. Mag-uusap lang kami ni Ken dito. At pumasok na sila Mama at Chelo sa loob. Ken, tapatin mo nga ako. Sabi ng Papa ko nung kaming dalawa na lang sa labas. Sino bang nagbigay sa'yo niyan?
Napayuko na lang ako at hindi ko siya sinagot. Kenneth, sabihin mo na! Pamimilit niya. At tumingin ako sa bahay namin na napatingin din si Papa rito. Nakita namin na nakatingin sa amin si Ma'am Chelo. Diyos ko! Yun na lang nasabi ng Papa ko. Nangumiti lang ako. Anak naman. Natutuwa akong kapareho mo ko. Pero pagdating sa babae, inaasahan ko na hindi ka susunod sa akin at sa lolo mo. At umiiling-iling lang siya. Sorry pa. At ginitian lang niya ako. Bueno, bakit ayaw mong tawagan ko ang ninong mo? Ako kasi ang kailangan ni Karen pa. Baka mapakiusapan ko pa siyang itigil to. Anak, sa pagkulong niya sa 3 sa apartment niya, nahuhulog to sa kidnapping at illegal detention. Alam ko yun pa. Pero kung mahanapan pa natin to ng solusyon na hindi na kailangan idaan sa mga pulis, mahihilot pa natin to. Diba pa? Hindi anak. Sa estado ng pag-iisip ni Karen, malayong-malayo na sa pakiusap anak. Kailangan natin ng tulong ng ninong mo. Naisip kong tama rin siya dahil hindi nabiro ang sitwasyong to. Okay lang sana kung walang taong nasali sa gulo namin ni Karen. Pero ngayon, may 3 tao siyang kinulong sa apartment niya. Labas na to sa kakayahan ko. Kap, nandito na kami. Tawag ni Samuel, isa sa mga tanod ni Papa. Mabuti nandito na kayo. Pinapasok sila ni Papa sa loob. Papasok muna ho ako sa bahay. Paalam ko sa Papa ko. Sige anak. Kuya, anong nangyari sa mukha mo? Tanong ng aking kapatid. Dominic, kunin mo yung first aid kit natin sa banyo. Utos ng aking ina naman sa kanya. Sige na, Dom. Agad naman siya nagpunta sa banyo. Tumingin ako kay Ma'am Chelo. Nagalit siyang nakatingin sa akin. Kukuha muna ako ng damit mo. At umakyat na siya sa itaas. Kuya, eto na yung first aid kit. Dom, pwede iwan mo na muna kami? Sige kuya. At lumabas siya ng bahay. Kinuha ni Ma'am Chelo ang first aid kit at binuksan to. Kumuha siya ng bulak at nilagyan niya to ng alcohol. Hinila niya ang damit ko papalapit sa kanya. Aray! Sabi ko nung dinampi niya ang bulak malapit sa bibig ko. Shut up! Ang sabi niya sa akin. Okay na, magpalit ka ng damit. Sige ma. O dyan na muna kayo ha. Maghahanda lang ako na makakain nyo. Baka gutom na kayo. At pumunta na siya ng kusina. Nakatingin lang ako sa kanya habang pinapahiran niya ng alcohol ang pasa ko. Kailangan kong umalis. Mahinang sabi ko sa kanya na napatigil naman siya sa pagpahid at hinawakan ko ang kanyang kamay. Naiintindihan mo naman, di ba? Hindi. Wala na akong pakialam sa'yo. Napangiti lang ako at sinabing, at least hindi mabigat sa loob ko ang pag-alis ko mamaya.
at tumingin naman siya sa akin. Huwag ka mag-alala. A promise is a promise. Dagdag ko pa. Na hindi na niya paalis ang kamay niya sa pagkakahawak ko